Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa akin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ng araw-araw. Bigyan mo kami. Amen. Amen. Magandang umaga mga bata. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ako si Ginang Julina Rose D. Digubaton. Saya ako bilang maging guro ninyo sa Araling Panlipunan. Ngayon, tumungo na tayo sa pangpasiglang awit. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Mukhang marami ang aking mag-aaral ngayon. Siguro ay kunti lang ang hindi pumasok. Maaari niyo bang sabihin kung sino-sino ang mga wala ngayon sa klase? Maraming salamat sa iyo, Donna. Bago tayo magpatuloy sa ating klase, atin munang alamin ang mga dapat tandaan kapag tayo ay nasa silid-aralan. Ito ang aking mga pamatayan sa klase. Una, makinig sa guro. Pangalawa, maging marespeto sa guro at sa kaklase. At pangatlo, itaas ang kamay kapag may katanungan o sasagot sa klase. At ang panghuli, panatilihing maayos ang silid-aralan. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti! Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga aralin tungkol sa ating komunidad, kung saan nalaman natin ang kahalagahan ng ating komunidad at ang magandang maidudulot nito sa atin. Ano nga ulit ang ating obligasyon upang mapangalagaan natin ang ating komunidad? Magaling, mahusay, at magbigay pa ng ibang uri ng komunidad. Magaling. Natutuwa ako dahil natandaan niyo pa ang ating inaral kahapon. Napakahusay niyo. Ngayon, tumungo na tayo sa aktibidad, kung saan hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat una at ito ang pangkat dalawa. Ang ating aktibidad ay huhulaan nyo ang aking ipapakitang larawan at kung sinong pangkat ang mauunang at pinakamaraming hula, ito ang panalo. Handa na ba kayo? Ngayon, ito ang unang ipapahula ko sa inyo. Ano ito? Magaling! Ang pangkat una ang nakahula ng unang larawan na pinakita ko. Ito ay naglalarawan ng Pasko. Ito naman ang pangalawa. Ano ito? Magaling ang pangkat dalawa. Nahulaan nila na ito ay Flores de Mayo. Ito naman ang pangatlo. Ano ito? Magaling ang pangkat una naman ang nakahula na ito ay Holy Week o Semana Santa. Pinakamaraming puntos na may nakuha ay ang pangkat una. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Magandang umaga ulit mga bata. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan. May ideya na ba kayo kung anong ating paksa ngayong araw? Kung wala ay makinig at matuto sa aking klase. Ikaw ngayong araw ay tungkol sa ang ating Pilipinong tradisyon. Ngayon, alamin natin ang ibig sabihin ng mga Pilipinong tradisyon. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang ibig sabihin ng mga Pilipinong tradisyon. Ang ating Pilipinong tradisyon. Ang Pilipinong tradisyon ay tumutukoy sa mga kaugalian, paniniwala,
at gawin na pinapasa na mula sa nakaraang henerasyon hanggang sa kasalukuyan sa Pilipinas. So, ito ang ating tradisyon. Mayroon tayong iba't ibang klase ng tradisyon na atin itong ginagawa hanggang sa ngayon. Malalaman niyo mamaya ang mga halimbawa ng mga Pilipinong tradisyon. Minsan na ba kayo napaisip kung bakit mahalaga ang tradisyon? Kung bakit ginagawa ito natin? At nakabilang na ito bilang sa ating kinagawian? Alam niyo ba na mahalaga ang tradisyon? Dahil isa ito sa pinakamahalagang bagay na ating ginagawa hanggang sa ngayon. At ngayon, alamin natin ang kahalagahan ng iba't ibang klase ng tradisyon. Ang kahalagahan ng tradisyon. Mahalaga ang mga tradisyon sapagkat pinapanatili nito ang ating kultura at identidad, nagtuturo ng mga mahalagang aral, nagpapalakas ng ugnayan sa ating komunidad. Ito ay nagsisilbing tagapag-ingat ng ating kasaysayan at nagbibigay inspirasyon sa sining at pagkamalikhain. Ito na nga ba, na ang tradisyon ay ating pinangangalagaan hanggang sa ngayon na pinapasa ng henerasyon sa henerasyon dahil ito ay mahalaga para sa atin bilang isang Pilipino, isang kagalakan na sumunod tayo sa mga Pilipinong tradisyon na ginagawa hanggang sa ngayon. Bilang isang Pilipino o bilang isang mamamayang Pilipino, mahalaga para sa akin na igalang at irespeto ang ating mga Pilipinong tradisyon. Papakita ko sa inyo ang iba't ibang larawan na napapakita ng ating mga Pilipinong tradisyon. Mga bata, pamilyar ba kayo sa pinapakita ko sa inyong larawan? Isa lamang ito sa ating mga Pilipinong tradisyon. Pamilyar ba kayo sa larawang ito? Ito ay tinatawag na Semana Santa, kung saan isa ito sa ating mga tradisyon bilang isang Pinoy na ipinagdidiwang ang Semana Santa or mahal na araw or sa Ingles ay isang Holy Week. Mga bata, familiar ba kayo sa larawang ito? Ito ay tinatawag na Simbang Gabi. Isa rin ito sa ating mga tradisyon na ginagawa hanggang sa ngayon. Rin sa mga tradisyon natin bilang isang mamamayang Pilipino. Ito ang tinatawag na Flores de Mayo, kung saan makikita ninyo na may Birhen Maria at saka may Santa Cruz. Meron akong huling ipapakita na isa rin sa ating mga Pilipinong tradisyon. Alam ko, marami sa inyo ang ginagawa at pamilyar kayo dito. Ito ang kadalasan ginagawa ng mga batang katulad nyo. Ito ang tinatawag na pagmamano. Gumagawa ba kayo ng pagmamano hanggang sa ngayon? Mabuti. Dahil hanggang ngayon, isa itong nagsisimbolo bilang paggalang sa matatanda. Sana oobserbahan ko, kunti na lamang ang mga bata na gumagawa ng tradisyon na ito. Ito ay isang pinakamahalagang tradisyon bilang isang marespetong bata na ginagawa ang pagmamano. Sapagkat ngayong henerasyon ay mas inuuna na ng mga bata ang teknolohiya na umuusong sa henerasyon. Mukhang minsan ay nakakalimutan na ang pagrespeto sa matatanda
at pagmamano. Kanina ay natuklasan nyo na at nakita ang mga larawan ng mga Pilipinong tradisyon. Ngayon naman atin namang alamin ang mga ibig sabihin ng mga larawan na ipinakita ko sa inyo kanina. Una, fiesta. Ito ay tradisyon na ipinagdiriwang kada taon na may salo-salo at kasayahan o palaro sa barangay. Pangalawa, simbang gabi. Iyon ang nakita ninyo kanina. Kada taon ay nagdiriwang tayo ng simbang gabi o Misa de Gallo tuwing Pasko na may na ay kinukumpleto natin ang siyam na simbang gabi. Ito ay kabilang sa ating Pilipinong tradisyon. Semana Santa. Ito ang tinawag na Holy Week o mahal na araw. Ito ay kabilang sa tradisyon para sa pagdurusa pagkamatay ng ating Diyos. At ang panghuli, ito ay pagmamano. Ay isang tradisyonal na kaugalian sa Pilipinas kung saan ang isang nakababata ay nagpapakita ng paggalang sa matatanda. Sa pamamagitan ng pagmano o paghalik, ito ay isang paraan na nagpapakita ng paggalang, pagmamahal at pagpakukumbaba. Ngayon ay binasa ko na sa inyo ang mga ibig sabihin ng ating mga Pilipinong tradisyon. Ngayon ay nalaman niyo na ang kahalagahan ng mga Pilipinong tradisyon. Palagay ko ay marami na kayong kaalaman tungkol sa mga Pilipinong tradisyon. Hayaan niyang bigyan ko kayo ng kaunting ebalwasyon. Ito ang aking ebalwasyon para sa inyo. Madali lang ito. Ito ang aking ebaluasyon. Panoto, sumulat ng oo kung ito ay kabilang sa ating tradisyon at hindi naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng 12 minuto upang masagutan ang aking ebaluasyon. Itaas yung kanang kamay kung kayo ay sasagot. Ang unang numero, sino ang makapagsasagot? Dana? Magaling! Ang tamang sagot ay oo. Ang pangalawa naman, Elizabeth. Tama. Ito ay hindi. Dahil mayroon na kayong 2 puntos. Pagkain na hindi kabilang sa ating Pilipinong tradisyon dahil isa itong natural na pagkain. Ito naman pangatlo, simbang gabi. Ikaw, magaling. Ito ay oo. Pang-apat, magaling. Ito ay hindi kabilang sa Pilipinong tradisyon. Mayroon na kayong 4 na puntos. Ang gagawin. Ito namang pang-5. Magaling. Ito ay hindi rin kabilang sa Pilipinong tradisyon. Ito namang pang-6. Magaling. Dahil ito ang isa sa mga tinalakay natin kanina. Ang Semana Santa ay kabilang sa ating mga Pilipinong tradisyon. At ang pang-7, oo, hindi. Magaling. At ang pang-8 ay hindi rin kabilang sa Pilipinong tradisyon. At ang 9 ay oo. Ito ay kabilang ang Flores de Mayo sa ating Pilipinong tradisyon. At ang panghuli ay hindi rin. Sino nakakuha ng perfect na score? Magaling, dahil halos lahat kayo ay nakakuha ng mataas na score. Bigyan kayo ng malakas na palakpak. Napakahusay nyo. Masaya ako dahil natutunan nyo ang ating topiko ngayong araw o ang ating aralin ngayong araw.
na pinamamagatan ang ating Pilipinong tradisyon. At dahil patapos ng aking aralin ngayong araw, ngayon bibigyan ko kayo ng inyong takdang aralin upang gawin ninyo ito sa inyong bahay. Mayroon ako dito mga kapirasong papel at ito ang inyong mga takdang aralin na dapat ninyong sagutan sa inyong bahay. Umaasa ako na ang inyong mga takdang aralin ay gawin nyo ito ng mabuti at upang makakuha kayo ng mataas na puntos. Ibibigay ko sa ito upang maipasa nyo sa susunod nating klase. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!